Salamat sa Panginoon. Today is third Sunday and this is the third Sunday of Advent. Salamat po sa kagalakan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin ngayong umagang ito. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung topic po about salvation, the promise of salvation. So yung ating pong monthly theme is about promise, and today we will talk about the promise of salvation. Ano po mga pinangako po ng Diyos sa atin? Ano po ang pinangako po, mga pangako ng Diyos na inyo pong pinanghahawakan patungkol sa kaligtasan? This passage na binasa po natin ngayong umaga highlights the timeless message of joy and salvation to God's people both in Isaiah's day until sa panahon po natin ngayon, in the present day. It contains the message of deliverance, comfort, with the promise and the fulfillment of the coming of the Messiah, the Lord, our Lord Jesus Christ. Siya yung promise, and it was fulfilled 2,000 years ago. Ay nagkaroon po ng katotohanan po ang pangako po na yon, at dumating po ang tagapagligtas, ang ating Panginoon. It emphasizes God and the deliverance na pinagkaloob po niya sa kanyang bayang Israel, sa Judah in particular during those times, at maging sa atin pong panahon ngayon. Tayo po ay pinalaya ng Diyos mula sa ating pong pagkakasala sa pamagitan po ng kaligtasan na pinagkaloob po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po sa bungad po ng verse na ating pong binasa, sabi po doon, in that day, in that day you will say, I will praise you, O Lord. Although you were angry with me, your anger has turned away, and you have comforted me. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation. In that day you will say, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. Una sa lahat, sabi doon, in that day, when God fulfilled His promise, when the promise of salvation is fulfilled, God's anger has turned away. Nawala po ang galit ng Panginoon. Bagamat alam po natin sa kwento po, sa katotohanan, ang Diyos po ay pag-ibig. We all know that God is slow to anger and abounding in love. But God's anger has turned away through the sacrifice of Christ. Though He is abounding in love, He is slow to anger, but He hates sins. And though He hates sins, He loves the people. For God so loved the world. Kahit po galit siya sa kasalanan, hindi siya galit sa tao. Tayo po'y mahal po ng Panginoon even before we come to know the Lord. Kahit po nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, inibig na tayo ng Diyos, hindi pa man tayo pinanganak. Mayroon na po siyang inilaan sa ating tagapagligtas. Ang Panginoon ay pag-ibig. God is love. He is full of grace and mercy. However, God hates the sin, and He will not let the sins go unpunished. Hindi po niya hinahayaan ng lahat ng pagkakasala po ay wala pong kaparusahan. Lahat po ng kasalanan ay may kaparusahan. And according to His government, sin, the penalty of sin, the wages of sin is death. That's in Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. And 6:23, and the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Through whom? Through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan. He is abundant of grace. His abundant grace and mercy. By His abundant grace and mercy,
He gave us His own Son. He gave His own Son into the world to save the world from the punishment and the penalty of sin. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." He gave His Son. Binigay niya ang kanyang sariling anak kahit po galit siya sa kasalanan. He hates sin but He loves the world, including you and me. Nawala po ang galit ng Panginoon. God's anger has turned away. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang galit po ng Diyos sa kasalanan ay nawala. Ano po kaya magpapawala sa galit natin? Minsan po, meron bang time na kayo galit at nawala yung galit? Ano pong magpapawala kaya? Minsan matamis ng ngiti. Nag-good morning ka. Binati mo siya ng magandang araw. Di ba ang sabi sa Proverbs? Kahit yung galit po ng tao kapag kasamayos sa pananalita, ay nawawala po yung galit. Harsh words ay lalo pong nagpapalala po sa sitwasyon. So ano pong nagpapawala sa galit po natin? Minsan bibigyan ka ng gift. Ang tawag po dyan ay peace offering. Kaya kapag paragi po kayo binibigyan ng gift as peace offering, lagi mo siyang aawayin. para laging may gift. Naging wrong motive pa tuloy. Okay, minsan naman, imbis na mawala yung galit, lalong nagwawala sa galit. Pero alam niyo po ang Panginoon, nawala po yung galit po niya dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. In that day, when the promised salvation is fulfilled, God's anger has turned away. From what? From whom? From us, from His people. Nawala po yung galit ng Diyos. Ang kanyang galit po ay nasatisfy by what Christ has done at the cross of Calvary. Nawala po yung galit po ng Panginoon sa sangkatauhan. The wrath of God towards sin was satisfied by what Jesus has done at the cross of Calvary. His own Son was offered as the Lamb of God. He is the Lamb of God, a lamb slain before the creation of the world. Nakatalaga na po ang Panginoong Hesus na maging kordero, maging Lamb of God, maging tupa na in-offer na walang kapintasan para po sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Napakagandang isipin po na noon pa man, wala pa tayong lahat, hindi pa man niya nilikhang tao, God already prepared Jesus Christ to be the Savior of the world. Why is that? Sapagkat alam po ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkakasala. Alam po ng Diyos na yung unang ginawa niyang tao ay lalabag sa kanyang utos, magkasala po sila at ang lahat ng saling lahi ay naging makasalanan. But He already prepared a lamb slain before the foundation of the world, Jesus Christ. Siya po yung Lamb of God offered at the cross of Calvary para pong tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay magkaroon ng kabanalan ng Diyos at tayo po ay muling makalapit sa Kanya, sasambahin Siya, purihin Siya at bigyan po Siya po ng ating pong mga handog ng pasasalamat sa buhay natin. God is great, though He hates sin, but He loves us. His anger has turned away by the Lord Jesus Christ, but by what Jesus Christ has done for us. His own Son offered as a Lamb of God, sacrificed once for all humans, so that we will have peace with God, and peace with our fellow humans. Nagkaroon po ng kapayapaan sa Diyos at kapayapaan sa ating pong kapwa. That is one of the promises of Jesus' birth. When there would be peace, or there would be peace on earth, there would be peace on earth as it is in heaven. Meron pong kapayapaan. God's anger has turned away from the moment we put our trust and faith in the Lord Jesus Christ. Kailan po nawawala ang galit ng Diyos sa ating kasalanan? The moment we put our trust in the Lord Jesus Christ, the moment we realize that we are sinners and we confess our sins, we receive the salvation of God offered through Christ Jesus, His Son. Nawala po ang galit po ng Diyos sa ating kasalanan. Hindi na po galit ang Diyos. Bakit po? Because of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya po kung minsan pag nagagawa tayo ng kasalanan, ang kaaway po yung nagsasabi,
galit na ang Diyos sa'yo, wala ka ng pag-asa, masama ka ng tao. Kuminsan yan po yung mga naririnig po natin. Pero ang katotohanan po, once you put your trust in the Lord Jesus Christ, once you put your faith in the Lord Jesus Christ, the Lord's anger has turned away from you. Nawala po ang puot ng Diyos, nawala po ang galit ng Diyos. Dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, dahil po sa iyong panampalataya sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. The wrath of God towards sin was satisfied. Only in Christ we could find peace with God. Only in Christ we could live a life of love. Only in Christ we could experience the love of God. Sa Panginoong Hesus lamang po natin matagpuan ang tunay na kapayapaan. Hindi po natin matagpuan yung kapayapaan, tunay na kapayapaan kapag tayo namamasyal sa loob ng park. Kung minsan mga dahil malamig, nawala ka ng kapayapaan. Hindi po natin natagpuan yung kapayapaan dahil marami tayong nare-receive na mga gift ngayong Kapaskuhan. Kumimpusan pa nga pagkapaskuhan, lalo pong nagugulo sapagkat ang dami pong nangungumusta po, Ninang. Kumusta po kayo, Ninang? Ito, Ninong, ito, maginaw. Kuminsan po ang Kapaskuhan ay nagbibigay pa sa atin minsan ng parang anxiety. Parang walang kapayapaan. Bakit? Iniisip mo, anong ibibigay ko anong i-offer? Pwede namang walang, kaya lang naging tradisyon na po. So parang naging obligasyon na po pagka Pasko ay dapat may ibigay. So para bagang masama kang tao pag wala kang ibigay. Naging tradisyon po. Wala pong kapayapaan sa mga practices natin. Kung minsan ay hindi natin mahanap talagang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, kung ilalagak natin ang ating sarili sa isang katotohanan na ang Diyos, tayo po ay binigyan ng kapayapaan, tayo po ay iniibig ng Diyos, hindi na po siya galit sa ating mga kasalanan dahil pinatawad na po tayo. We could only find true peace in God. Sa Kanya natin hanapin. Hindi natin mahanap ang kapayapaan na ito sa ibang mga lugar, lalo na sa ibang tao. Kung ang ating kapayapaan ay nakadepende po sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, hindi po natin makikita ang kapayapaan na ito. Kung ang kapayapaan natin ay nakadepende po sa mga pangyayari, lalo pong hindi natin mahanap ang kapayapaan na ito. Pero po yung kapayapaan po na ito, hanapin po natin sa Diyos. Matagpuan po natin, sapagkat hindi po mahirap hanapin ang Panginoon. Ang Diyos po ay nariyan para sa atin. Pangalawang bagay God would be the author of salvation. In that day, when the promised salvation is fulfilled, God would be the author of salvation. Surely, God is my salvation. Sabi niya sa verse 2, I will trust and not be afraid. I will trust and not be afraid. He is my salvation. God is my salvation. Personal. Ibig sabihin, ang Diyos lamang talaga ang kaligtasan. Hindi na po natin mahanap sa iba pong kaligtasan. Hindi natin mahanap sa ibang bagay, sa ibang tao. Sa Diyos lamang. It's very personal. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. There is no other source of salvation but Christ alone. Hindi po natin mahanap po sa ibang mga bagay ang kaligtasan. Iyan po ay mahanap lamang natin sa Panginoong Hesus. During po sa isang gera sa France noong mga panahon po na yon, isang army ni Napoleon Bonaparte na wounded at siya po'y dying noong mga panahon na yon. Diba sa history? Napoleon Bonaparte, emperor ng France, nagkaroon po ng kanyang isang sundalo po, isang army ay sugatan at naghihingalo. So nais niyang ipaalam sa kanyang emperor na sabi niya, sumulat siya, sabi niya, save me, Napoleon. Napoleon, save me. Hanggang sa dumating si Napoleon Bonaparte at lumapit po sa kanya, tingin niya sa sitwasyon ay parang hindi na po, wala na pong pag-asa. Pero alam niyo, yung sundalo na ito, ay inilagak niya ang kanyang tiwala sa emperor to save him, to save his life. Hanggang sa pipikit na siya, yung kanya pong paningin, parang nasa in between na siya ng buhay at kamatayan. Ang kanyang binanggit na salita pa rin ay, Napoleon, save me. Nakalungkot.
Pero wala pong magagawa ang tao kapag liligtas sa ating buhay. Only Christ can save us. By Christ, in Christ alone, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Wala na pong ibang source ng kaligtasan. In our present time, there are lots of personalities who claim themselves to be the Savior. Mapapanood natin sa telebisyon na sinasabi po nilang, I am the Savior, unless you come to me, you will not be saved. Meron pong iba ay sinasabi po nila na kapag in-involve po nila ang kanilang sarili sa isang grupo po ng relihiyon, yan daw po ang paraan ng kaligtasan. At marami pong mga pagkakataon na winar sa atin ng Panginoong Hesus na darating po ang panahon that many will claim to be the Savior and will deceive many people. In the last days, ay marami pong darating sa aking pangalan at sasabing ako ito at yan po ay makapagdi-deceive. Nalilin lang ang marami, nagtitiwala po sila sa kaligtasan po sa grupo, relihiyon, mabubuting gawa, o di kaya isang specific na person na makapagliligtas sa kanila. Pero wala pong anumang bagay, sino mang tao ang makapagliligtas sa atin maliban sa Panginoong Hesus. Siya po ang pinangakong tagapagligtas. Siya po ang ating Panginoong Hesus. Marami pong mga taong ay nilalagak nila ang kanilang sarili sa kanilang sariling kakayanan. Worse po, iniisip nila that they are righteous enough and they don't need anyone or anything for them to be saved. Hindi po sila lalapit sa Diyos sa kapakumbabaan sapagkat sinasabi nila sila po ay matuwid na sa harapan po ng Diyos. At marami po sa mga Pilipino ang ganito pong kaisipan na nasa ganitong kaisipan na kapag gumawa ka ng mabuti, ikaw ay maliligtas. Gumawa ka ng mabuti ng kabutihan sa iyong kapwa, ikaw ay maliligtas. Tumulong ka, mag-donate ka, magpapaaral ka, magpapakain ka, ikaw ay maliligtas. Paano yung walang pambili? Paano po tayo maliligtas? Paano po maliligtas yung mga walang pera? Ang kaligtasan po ay hindi nabibili ng anuman pong kayamanan sa mundong ibabaw na ito. Ngunit ang kaligtasan po ay ito po ay binibigay po sa atin na libre sapagkat binayaran na po ng Panginoong Hesus ang kaligtasan ito. For the wages of sin is death. Ano pong bayad na kasalanan? Death. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya'y namatay para sa atin. Sa kanyang kamatayan ay binayaran po ng Panginoong Hesus ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. So those who are in Christ right now, tayo po na nasa Panginoong Hesus, hindi na po tayo magbabayad sa kasalanan na ito sapagkat binayaran na po ng Panginoon. At kung tayo po ay ilalagak natin ating panampalataya sa Panginoong Hesus, makamit po natin ang kaligtasan na ito na libre, na walang bayad. God provided it for us. With His own life, He offered His own life for our sins so that we can live a life that is holy, that is free, that is saved, ligtas sa harapan ng Panginoon. Purihin ng Diyos, not by works, but by the grace of God. Ang sabi sa Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. There is no other name given to mankind by which we must be saved. Only the name of Jesus. No other name. No other name. Hindi po sa pangalan ko. Hindi po sa pangalan ng anumang sino mang religious leader. But sa pangalan ng Panginoong Hesus. Doon po tayo naliligtas. Only by the name of Jesus. By faith in Jesus we are saved. This is not from ourselves. This is the gift of God in Christ. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. This is the gift of God. This is not from yourselves. It's a gift of God, not by works. Gift of God, not by works. Hindi po sa mabubuting gawa, not by works, so that no one can boast. Wala pong sino mang makapagmamayabang sa atin. Bakit? Hindi po natin gawa ito. Kung nililigtas po natin ating sarili,
Siguro makapagmamayabang tayo dahil tayo matuwid, dahil tayo mabait, ligtas tayo. But salvation is found in no one else, but only in the name of Jesus Christ. He is our salvation. He is the source of our salvation. In Christ alone. In Christ alone. Sa Kanya lamang. Pangatlong bagay po, God would become wells of living water. Sabi po dito sa verse 3, with joy you will draw water from the wells of salvation. You will draw water from the wells of salvation. Yung context po nila noon sa Judah, di ba? Yung Israel po is desierto. Desert po. Hindi siya desert. Desert. No? Maganda sana kung desert. Pero hindi, desert po. Walang tubig. Pero ang pangako ng Diyos sa kanila, literally, bibigyan sila ng tubig. Spiritually, bibigyan sila ng tubig na nagbibigay buhay. Yan ay ating Panginoon. Wells of living water. God would refresh His people in Christ, the living water. Siya ang living water. Siya po ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay. Buhay na tubig po ang Panginoon. Sinasabi po niya sa mga talata, nasabi niyang, I am the living water. Sa John chapter 7, verses 37 to 38, it says, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Siya po ang tubig, siya po ang Panginoon, siya po ang nagbibigay buhay. Those who come to Him will never go thirsty again. Hindi na po mauuhaw. Sapagkat ang tubig po na ito ay libre. Ang kaligtasan ay libre. Ang tubig po na ito ay libre. Hindi na po kailangan pong tayo bumili ng filter ng dispenser para may tubig. Ito po ay libre. Anytime we can come to the Lord Jesus Christ, our living water. This living water is free. Ito po ay ating Panginoong Jesus. During the American-Spanish War, si Theodore, colonel, ng panahon po ni Theodore Roosevelt, siya po ay pumunta sa isang lugar sapagkat naghahanap po siya ng makakain at gamot para sa kanyang mga sugatang sundalo. At may nakita po siyang nakadisplay po doon sa tabing daan. Ang sabi po ni Roosevelt, bibilhin ko itong lahat ng ito para sa aking mga sundalo. Bibili ako ng mga supplies na ito, ng mga medical supplies at pagkain para sa aking pong mga sundalong sugatan at gutom. Ang sabi po doon sa nagbabantay, hindi po siya binigyan. Si Roosevelt po ay hindi po binigyan nung nagbabantay. So si Roosevelt po ay nalungkot siya sapagkat gusto niyang bilhin itong mga bagay na ito para ma-provide niya sa kanyang mga sundalo. Kahit sa sarili niyang pera, bibilhin niya. Nagtanong po siya nung siya'y umuwi po siya, tumalikod siya, umuwi, naglakad, nakita po niya isang tao at tinanong po niya, bakit hindi po nila ako pinagbilhan ng mga bagay na ito? Ang sabi po ng taong yon, alam niyo po sir, hindi po yan binibili. Yan po ay binibigay. Kailangan nyo lamang pong humingi. You just need to ask for it. Hindi siya for sale. Ang kaligtasan po ay libre. Nakakalungkot isipin na maraming mga tao ay they tried to pay their own salvation. They tried to buy their own salvation. They are working hard to earn salvation. But they don't know that salvation is free. You just need to have faith in the Lord Jesus Christ in order to earn this salvation. Salvation is free. It's a gift of God sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Siya'y nagbibigay ng refreshment. Di ba yung tubig? Pag nauuhaw tayo, ito po'y nagbibigay sa atin ng refreshment.
Nung naglalakad ka, nag-hiking ka sa isang bundok at walang tubig, at binigyan ka ng isang basong tubig na malamig, napakasarap po sa pakiramdam. At habang nauuhaw ka at walang tubig, sasabihin niya, magbayad ako ng anumang halaga. Makainom lang ako ng isang basong tubig na malamig. Iba nag-hiking, ang baon nila pulburon. Habang nauuhaw, ang baon pulburon, hindi tubig. Lalong nauuhaw. Pero po, ang tubig na ito ay nagbibigay refreshment, nagbibigay buhay sa sino man pong lumalapit sa Panginoon. Jesus Christ can refresh our thirsty souls. Uhaw ba ang ating kaluluwa? Kayo ba'y nauuhaw ngayon sa presensya ng Diyos? Amen. Sa time ba na tayo'y nasa ating mga trabaho, nilook forward ba natin yung Sunday at gusto nating uminom muli sa tubig ng Panginoon? Amen. Or hindi natin naramdaman yung uhaw? Pag umaga ba ay nauuhaw tayo sa Diyos? Pag hindi ba tayo nakapanalangin, ay nauuhaw ba tayo sa presensya ng Panginoon? Amen. Pag nakalimutan ba nating dumalo sa mga gawain, nauuhaw ba tayo? Pag hindi tayo nauuhaw, mga kapatid, something is wrong sa ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang tunay pong buhay na puno ay nangangailangan ng tubig. Kung ang puno po na yan ay hindi po ganong kabuhay, baka patay. Bakit? Hindi na po nangailangan ng tubig. Kung tayo po'y buhay ang ating panampalataya sa Diyos, lalo tayong nag-aasam sa Kanyang presensya. Amen. Lalo tayong lumalapit sa Panginoon sapagkat buhay tayo. Ang ating pong spiritual na buhay ay nakadepende po sa presensya ng Panginoon, sa Kanyang probisyon, sa Kanyang pagpapala, sa Kanyang guidance, sa Kanyang kapayapaan. Nakadepende ho tayo sa Panginoon. Bakit po buhay tayo spiritually? We can come before Christ anytime. Yung salita po ngayong parang ginagamit nila lagi po, yung tigang tayo spiritually. We can come before the Lord for the refreshment. Lalapit tayo sa Panginoon. Ano kaya ang spiritual na buhay natin ngayon? Tigang tayo? O tayo po ay lagi pong nakakainom ng tubig na nagbibigay refreshment sa atin, ang ating Panginoon? We can come before Him and drink from Him in whatever situations in life. We can come before Him when we are tired, when we are depressed, when we are sick, when we are disappointed. Kung tayo dismayado, tayo po'y nahihirapan, tayo pagod, tayo nalulungkot, we can come before Him. We can come before this living water, our Lord Jesus Christ, at Siya po ang patuloy pong magpapalakas sa atin. Libre po ito. Kung libre po ito, ano pong naghinder sa atin na makalapit po sa Kanya? Hindi po ba? Pupunta tayo din sa vending machine, may bayad. Ilalagay natin yung coins sa lalabas. Yung mga inumin, may bayad po yan. Pero pag lumapit po tayo sa Panginoon, libre po ito, anytime. Kung tayo po'y nagigising sa ating gabi at hindi makatulog, we can come before Christ and ask His peace. Manalangin tayo, kausapin natin Siya. Napakasarap pong kausapin ng Panginoon. Napakasarap po sa pakiramdam na kausapin natin ang Diyos ng taos puso. Walang halong pagkukunwari. Walang halo pong anumang bagay po na ginagawa natin na hindi totoo sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon. At maramdaman natin ang Kanyang presensya. He will bless us with true peace. Sa Kanya po natin matatagpuan ng mga bagay na ito. When we are confused. Are you confused right now? God is calling you to come to Him. Are you confused right now? You don't know what to do in the coming days. You don't know anong yung plans na gusto mong gawin. Pipiliin mo doon A, B, C. Nasa W pala yung pinakatama. Yung pinagpipilian mo wala doon. So we can discover the plan of God in our lives when we are continuously communicating with our God in prayer. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, the number of God, we call it the number of God, 333. Call unto me and I will answer you. Call unto me and I will answer you. Sometimes we call people and they don't answer. But if we call upon God, He will answer us.
At ano pang sinabi niya? And I will show you these great and unsearchable things you do not know. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na ito. Ipapakita ko sa iyo mga bagay na ito na hindi mo pa nadi-discover. If you are confused and don't know what to do with your life right now, come to the Lord Jesus Christ. Call upon His name and He will answer you and give you His guidance. Bibigyan ka niya ng kanyang guidance sa iyo. Siya po ang mag-guide po sa iyo. He can provide us new strength by coming before Him and depend on Him. Jesus Christ, the spring of living water, is always inviting us to come before Him all the days of our lives. Lumapit tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang po kung tayo po ay may suliranin. Lumapit tayo sa Diyos kung tayo masaya, kung tayo malungkot, kung tayo may pagpapala, kung tayo kinakapos, kung tayo po sa lahat ng sitwasyon, we can come before God. He is inviting us, even right now, He is inviting us to have fellowship with Him. Yun yung nais ng Panginoon, to have fellowship with us. That's why God was looking for Adam and Eve after they committed sin. Where are you? Nawala po yung fellowship nila. Where are you? God is looking at us. In times na tayo po ay dinidetach natin ating sarili sa Kanya. Kung tayo lumalayo sa Kanya, God is looking for us. Where are you right now? Kung ang Diyos po itatanungin kayo ngayon, if God will ask you right now, where are you? Baka nandito tayo, pero ang ating pong sarili ay wala dito. Nangyari ba yan sa inyo? Na nakaupo tayo pero ang ating iniisip ay nandun sa listahan ng mga regalo. Naghanap ka ng mga mamumurang sales. Meron ako nakabalot 5. Dagdagan ko pa isa para 6. Doon ako mamimili sa area na yon. Di alam ng iba yon. Ako lang nakakaalam. Puntahan ko doon. Maaring nandito tayo, pero ang iniisip po natin ay wala tayo dito. Where are you right now? Tayo kaya ay nakababad sa presensya ng Diyos sapagkat narito tayo para ma-meet po natin ang Kanyang presensya. At tayo po ay nag-i-enjoy ngayon sa presensya ng Panginoon. Iniisip natin that this is the Word of God. You are listening to the Word of God right now. At handa nyo pong i-absorb sa inyong mga puso ang mensahe ng Panginoon. Napakasarap pong damhin na tayo ay nasa presensya ng Diyos. Hindi na tayo hanapin ng Diyos sapagkat nakikita tayo ng Diyos. Narito tayo. Here's my life, sabi sa inawit natin kanina. Here's my life, O Lord. Narito ang aking buhay. Gawin mo itong banal. Ino-offer ko po sa iyo ang aking buhay. Praise God na ngayong araw po na ito, in-offer niyo po ang inyong buhay sa Diyos. Hindi niyo po in-offer sa anuman pong mga ginagawa at pwedeng gawin. Inuuna niyo ang Panginoon. Salamat po sa mga kapatid natin sa online na matagal na po namin hindi nakasama. God is inviting you right now. God is talking to you right now. Come and have fellowship with the brethren. Come to His house of praise and experience the presence of God together with your brothers and sisters, worshiping Him in spirit and in truth. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong nakadepende lamang. Alis naman kung talagang kayo may karamdaman at wala talagang paraan na kayo pumunta dito. But there is a way. There is always a way para tayo ay lumapit. Natutuwa po ako. Mayroon tayong bagong dalo ngayon. Si Sister Christine Nagayama. Tumawag po siya kahapon sa telepono at sabi niya naghahanap daw siya ng church. Tapos sabi niya matagal na daw siyang uhaw sa pananambahan na makapiling ang Diyos, maramdaman niya ang presensya ng Diyos. She's been to many churches. Nag-attend po siya ng mga ibang mga grupo dito sa Japan. Pero po ay hindi daw po niya naramdaman. So siya po ay narito ngayon sa ating kasama natin at siya po ay sumasamba sa Diyos. Praise God po. Tayo po ay lalapit sa Panginoon sa Kanyang presensya. He is our living water. We can drink from Him every day. We can no longer be thirsty again if we come before Him. We come
before this living water, our Lord Jesus Christ, sapagkat yung tubig po na ito ay maging rivers. River. Maging river. Hindi lamang po tubig sa isang tasa. Imagine the river. Nagpo-flow po ito, yung tubig na ito sa buhay po natin. At yung pong bumabaha na ito ay nababahaan even sa ating pamilya, kaibigan, katrabaho, kakilala. Tayo po'y naging pagpapala sa kanila. Panghuli po, God's salvation brings praises from among the nations. In that day you will say, give thanks to the Lord, call on His name. Make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. Ito po ay magre-resulta po sa isang pagpupuri sa Panginoon. God's gift of salvation would result to praises for His name. The salvation is not only for the Jews, for the Jewish people, but also for the peoples, for all the peoples in all the nation. This great good news of God's salvation would bring praises from all the nations. Ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 10 and 11, it says, but the angel said to them, do not be afraid. Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy, that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. This is the message of great joy among the nations. Amen? Kaya nga, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Ano na yun? Mamaya na lang, tuloy. Sa Christmas party. This is the message of great joy among the nations. Ang kaligtasan po ay hindi lamang para sa mga Hudyo, tulad po ng iniisip nila. Marami po sa mga Hudyo, ng mga panahon na yon, the salvation is for them alone. But we, even Filipinos, here in Japan, receive the salvation. Because salvation is universal. Amen. Though it is personal, but it is universal. Ito po ay para sa lahat ng sumampalatay sa Panginoon. All the nations will come and believe in the Lord Jesus Christ. Those who believe in the Lord Jesus Christ will be saved. Christ coming to earth would bring great joy for all the nations. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 10 and 11, that at the name of Jesus, every knee should bow. Every tongue confess, acknowledge the greatness of God. Every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord of all the nations. Every knee should bow, every tongue confess, acknowledge that Jesus Christ is Lord of all, to the glory of God the Father. Ang lahat na ito ay para sa kapurihan po ng Panginoon, ng Diyos Ama. For the glory, to the glory of God the Father. Lahat po ng mga bansa, we are hopeful pa din. Yung bansa po na itong Japan ay makilala din sa Panginoon. Through us, our ministry. Through us. Paano po tayo natin ma-impluwensyahan? Simulan po natin sa ating mga tahanan. Simulan po natin sa ating mga tahanan. Ipakita po natin ang buhay Kristiyano. Tayo'y binago ng Diyos. Simulan po natin sa ating mga tahanan, sa ating mga anak. Yung ating pong Jerusalem, yung ministry po natin ay ang ating pamilya. Unang ministry po natin yan. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Alin po yung Jerusalem natin? Yung ating family. Immediate people, yung pong mga taong nakapaligid sa atin. Ito yung ating Jerusalem. At tayo po ang maging witnesses. Ako po ay naging Kristiyano dahil mayroon akong pinsan na naging Kristiyano at sinare sa akin ang salita ng Diyos. Bilang pamilya,
na-receive ko ang gospel. At hanggang ngayon, kahit pinsan ko sa kinikilala ko siyang spiritual mother. Napakasarap po, kayo ang maging dahilan ng kaligtasan ng iba. Naranasan nyo ba yon? Na kayo ang maging dahilan sa kaligtasan ng iba? Kung hindi pa po nyo naranasan, why not start today? Sharing the gospel. Share the gospel to your family, to your co-workers. Ano pong naghahadlang sa atin na hindi natin ma-sharean ang ating mga co-workers? Dahil kilala tayong Kristiyano o kilala tayong iba yung pagkakilala sa atin doon sa loob ng company? Anong humahadlang sa atin na imbitahin natin ang ating mga katrabaho? Natakot ba tayong malaman nila, uy, Kristiyano pala siya? Kristiyano pala to. Kaya pala Kristiyano pala siya. Ano pong reaksyon kaya? Sabihin natin, maganda, Kristiyano pala kasi siya. Kaya pala mabait. Ngayon, pag hindi mabait, Kristiyano ka pala. Ang masama pa, Kristiyano ka pa naman. Ano po ang mga nare-receive po natin? But those are our Jerusalem. Family, co-workers, Jerusalem po natin yan. Mga taong nakapaligid sa atin, ibabahagi po natin ang salita ng Diyos sa kanila. I am blessed with the people na ginagamit po sila sa kanilang mga kaisya. Nagsishare po sila ng salita ng Diyos. Sila po yung naging daan na ang salita ng Diyos ay napagpag-aralan po sa kanilang kaisya. Kung hindi man po natin nagagawa yon, we will support doon sa mga taong gumagawa nito. We don't discourage them, but encourage them. No? At di po natin kinaiinggitan yung mga taong nagdadala ng maraming kaluluwa sa Diyos. Bakit? We are all God's workers. Tayo po'y masaya. Uy, maraming dala si sister. Marami siyang naimbita. Praise God for his life, for her life. Salamat sa Panginoon. Ang kaligtasan po ay para sa lahat, for all the nation. We are here to give praises to our God. We are here to communicate o to commune with God, to have fellowship with other Christians, sapagkat ang salvation po mag-result po ng proclamation of His salvation and praises from us, from among the nations. We are here today to thank Him for all the things He has done to us throughout this week. We are here to listen to His word, learn from it, and apply it sa buhay po natin. God deserves our praises and thanksgiving. Bakit? For He has done great things in us. What are the things that He has done sa buhay po natin? Ang dami po niyang great things na ginawa sa buhay po natin. Great things He has done sa buhay natin. Kaya po tayo pupurihin po natin siya. And we will continue to praise Him. May our lips continue to give Him praise in all situations of life. Even sa conclusion part na po, we will praise the Lord. Praise God, 11:30 na. At conclusion na rin. God's gift of salvation in Christ would turn His anger away from His people. It would bring refreshment to the souls of all humanity. Those who believe in the name of Jesus and His sacrificial act at the cross of Calvary, it would result in praises to His holy name among the nations. Remain in your faith in the Lord. Remain in your faith in the Lord Jesus Christ, the author of our salvation. Who is the author of our salvation? Our Lord Jesus Christ. No other name but Christ's name. Sa Kanya tayo naligtas. Ilagak po natin ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo manalangin. Our Heavenly Father, thank you for guiding us, for blessing us with your word today. Thank you for reminding us once again that only in Jesus Christ we can find our eternal salvation, eternal life. Thank you for your love. Though you hate sins, but you love us. And your anger has turned away because of what the Lord Jesus Christ has done at the cross of Calvary to save us. Thank you for your grace and mercy. Thank you for making us worthy to come before you, offer you praises.
Thank you for allowing us to come your holy presence and allowing us to become holy, to become worthy, so that we can give you our highest praise, so that we can serve you. Thank you for this gift of salvation. We don't work for it. We don't pay for it. Because Christ already paid the penalty for our sins, the wages of sins, which is death. His death on the cross paid all the penalty of sins. Thank you, Lord God. Pagpalain nyo ngayong mga anak ngayong umaga, Panginoon. Sa lahat po ng mga nagugulumihanan, sa lahat po naghahanap ng kapayapaan, bless them with your peace and joy. Maging tunay po nawa ang salitang joy to the world. The Lord has come. In Jesus' name I pray.